Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon na may sakit, at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, kumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, may sakit, mga matatanda na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ito po ang nasabi ni Jesus sa lalaking 38 taon na may sakit at kanyang pinagaling. Magaling ka na ngayon. Huwag nang magkakasala
at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Pinaniniwalaan noon na mayroong isang deposito ng tubig o mala swimming pool na tinatawag nilang Bethesda ang nakapagpapagaling ng mga may sakit. Alam nyo, nakita ko po yung itsura nito. Hindi yung itsura ng swimming pool na alam natin ngayon. Siyempre, may tiles pa ngayon, ganyan, di ba? Hindi ganon. Para siyang butas-butas na mayroong tubig. At malapit yun sa isang, ngayon kasi parang simbahan na siya ginawang kapilya. Kapilya. Doon, naka-standby ang lahat ng mga may sakit. Bulag, paralitiko, at sa lagay ng lalaki, bilang siya'y may higaan, at bilang siya'y pinatayo at pinalakad, ano sa tingin nyo ang sakit niya? Pwedeng pilay, o kaya paralitiko, hindi makalakad. Hindi makalakad, paralyzed. Paralyzed siya kasi may higaan na siya doon ando na siya. At pinaniniwalaan na may panahong bumababa ang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Pag nakalawkaw ang tubig, ang sinumang lumusong na mauna ay gagaling. Sinumang unang lumusong ay gagaling. Nakita ni Jesus ang lalaki. At alam ni Jesus, matagal na itong may sakit. 38 years, biruin mo, halos buong buhay ko. Ganon may sakit yung lalaki. Hindi sinasabing kaedad ko siya, pero 38 years, baka more pa ang edad niya. Pero 38 years na siyang may sakit. Kaya nga ang tanong sa kanya, ibig mo bang gumaling? Pag matagal ka ng may sakit, parang wala ka ng pag-asa. Pag tagal ka ng may sakit, parang nasanay ka na. Pero anong sabi ng lalaki? Walang maglusong sa akin sa tubig. Bago pa ako makapunta, may nauna na sa akin. Yun yung katwiran niya. Pero anong sinabi ni Jesus? Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Kung pakikinggan ang sinabi ni Jesus, nalalaman natin na ang sanhi ng sakit ng lalaki ay ang kanyang kasalanan. Kasalanan. Madalas, kasalanan natin kung bakit tayo nagkakasakit. Hello. Kasalanan natin yan, Marami tayong kasalanan sa ating katawan. Kung ano-ano ang ating kinakain. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo lang. Huwag mo agad husgahan. Kasalanan natin kung ba't tayo nagkakasakit. Ano bang kinain mo? Hello. Alam nyo, kapag meron ako kilala na matanda, tapos sabi niya, ilang taon na po kayo? 85, 90, at tingin ko malakas pa, tinatanong ko lagi, anong kinakain mo? Ganon ko lagi tinatanong, anong kinakain mo? Bakit? Kasi gusto ko rin umabot ng ganon. Tingnan mo, ang lakas. Anong kinakain mo? Kasi yan ang kasalanan natin. Ba't tayo nagkakasakit? Kung ano-anong kinakain. Kung ano-anong ginagawa sa katawan. Meron akong kakilala, nagsisimba yan ngayon, Nasa abroad ito. Tago natin sa pangalang Nanay Merly. Si Nanay Merly, sabi niya, Father, may sakit ako. Talaga po ba? Opo. Anong sakit mo? Marami, Father. Marami. Sinumbong ng anak, Father, alam mo po, yung nanay ko, walang ginawa kundi manood ng balita dyan sa Pilipinas. Pinanunood niya yung sa Senado. Nako, maghapon niyang pinanunood yan.
No? Tapos, kung ano-ano mga sinasabi na habang nanonood, no? Ang init na ng ulo niya, na-stress na siya. Oh, sino may gawa ng sakit? Hello, Nay. Oh, wala yan iniwan sa atin eh. Diba? Ba't ka may sakit? Kasalanan mo. Kasalanan natin. At kadalasan, ang sakit natin, kasalanan. Pagkatapos sa huli, sisisihin ang Diyos. Kung kahapon, yan, ito na yung review part, gumaling ang anak na lalaki ng kapitan dahil sa paniniwala. Very good. Dahil sa paniniwala nito, ngayon naman, ang lalaki ay gumaling dahil sa pagpapatawad. Pagpapatawad ni Jesus sa kasalanan ng lalaki. Pagpapatawad. Ito po ang pinanggagalingan ng sakramento ng kumpisal. Hindi na natin kailangan maligo sa tubig para maging malinis, kundi lumapit lang kay Jesus sa pamamagitan ng pari at humingi ng tawad sa mga kasalanan at tayo'y magiging malinis muli. Sa lahat ng mga nag-pilgrimage, yung homily ko doon, pangalawang assignment, pangalawang dapat gawin ay ang magkumpisal. Magkumpisal. Baliwala ang pagsisimba, pagpunta sa simbahan, pagdadasal, kung hindi nangungumpisal. At anong sabi? Ang grasya ng plenaryo indulhensya ay magiging malinis tayong muli, gaya ng parang isang bagong binyag. Imagine mo yon? Ganon tayo kalinis. Ganon ang pagpapatawad ng Diyos. Malinis muli at walang bahid dungis. Sa pagpapatawad o pagpapatawad, ito ang wala ang mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo, yung mga tao, na sa halip na tingnan ang may sakit na lalaki, nakatingin sila sa ginagawa ni Jesus na pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Nakatutok sila sa pagkakamali ni Jesus o sa sinasabi nilang pagkakamali ni Jesus at hindi sa lalaking may sakit. Kaya hindi mapagaling ang lalaki. Bakit ganyan? Nakatingin tayo sa mali. Kaya hindi tayo makapagpatawad kasi nakatingin sa mali. Hindi mo mapatawad ang asawa mo kasi nakatingin ka sa mali. 10 taon na, sa mali ka pa rin nakatingin. Hindi mo mapatawad yung kamag-anak mo kasi nakatingin ka sa nagawa niyang mali. Hindi mo mapatawad yung kapitbahay mo kasi ang tinitignan mo, yung kanyang mali. Hindi yung tao. Mga kapatid, hindi kailanman makapagbibigay ng kapatawaran kung tayo ay nakatingin pa rin sa nagawang pagkakamali. Kaya sa halip na tingnan ang pagkakamali, tingnan ang nagkamali. Pag nakita mo ang nagkakamali na nagsisisi, nakakaawa, nagbabagong buhay, nagsusumikap, bakit hindi mo pa ito patawarin? Ang tao, kaya hindi makapagpatawad, nakatingin sa pagkakamali, sa halip na sa nagkamali. Amen? Amen.